pagsasanib pwersa. Hanapin natin yung kapanipaniwala dyan. One of Pentacle. Pero ang ganda niyan. Guys, ang ganda niyan. Malinaw na panalo yan. Dahil ang tinatanong ko naman, Itbulaga TV, guys. I'm so fearful talaga kung manghula ng may baraha. Kasi yung baraha nga, yung as I was saying, kumukontra yung gusto ko. Pagaya nung sa TVJ. Siyempre gustong gusto ko yun. Tapos parang makikita mo, hindi parang itatanggi ng mind mo eh. Natitwist yung emotion ko eh. Kung di ako nagagalit, bibigyan ko ng justification yung pagka sinabi ko, sa card. Ang forecasting ko kasi, pero guys, sinabi ko lang, alam ko. Hindi ko alam, basta sinabi ko yun na gaya ng pag sinabi ko lang na mananalo si Marcos, mananalo lang siya sa pagkakaalam ko. Ngayon, kung pagkakaalam ko mananalo ang Itbulaga, medyo natatakot ako. Yung emotion ko, natatakot ako, kaya wala akong binablog na pro o against. Talagang nakahang lang ako. Pero sa sariling katwiran ko, syempre gusto ko. Pero alam ko na napakalakas nung kalaban eh. Alam ko na nila, yung masyado silang maraming kapit, masyado silang cunning. Kaya mabait tong kabila eh. Hindi kaya parang napuprustrate ako dahil sa bait nung kabila. Kaya parang hindi ayaw kong umasa. Anyway, di ba sinasabi nila what's in a name? Pero sa loob ko, alam ko na sila naman dapat yun. Dahil in essence pa lang, sa kanila na yung tama. Ngayon, itong baraha na kinukuha ko, minsan after ng 1 or 2 years na nahiya akong basahin, minsan nakikita ko, tumatama, kagaya nung dati nung nasa Royal ako, meron na buksan na tinitignan ko kung kita ba ako ay ganito, kung magko-close pa to, ganyan. Lumabas lang yung hindi pa agad yan kasi parang may taong maghihiwalay, merong transfer ng lugar, tapos may taong aalis. Parang of all things na gusto kong mangyari sa company ko ay ganun. So parang binas ko yun, parang layo naman yan sa katotohanan. Ito nga, ang ganda-ganda ng takbo. And yun nga nangyari na biglang nagpalit ng VP, biglang lumipat ng lugar, biglang nagpalit ng management si Mr. Castañeda, tapos biglang bumalik lahat ng sistema na it's almost closed down na. Totoo pala, dapat pala sinabi ko yun nung King of Pentacles. Sabagay, hindi naman importanteng tayo mga nagtatanong kami. Tsaka itong Empress na binasa ko kanina, at saka ito yung first bunot ko. Ito yung mga taong kasama sa debate. Ito gustong maging home. Itong home itong home na isang essence. Tapos itong lalaking to at saka itong babaeng to. Ewan ko bakit may babae. Babaeng tahimik, na mabait, na maayos kausap. Pero itong lalaking itong King of Pentacles, yan yung magiging mga karakter doon. Tapos itong ka-doubt na to ay second option ko na lang. Ngayon, duda talaga ako sa sarili ko kasi hindi iba yung nahuhula ako sa sarili ko. Lalo na pagkausap ko yung tao or pag may sinabi ako, pakikinggan mo lang yung takbo ng kwento ko. Pag meron akong sinabi doon, especially pagkausap ko ng harapan, yun na yun. Halimbawa, sinabi kong mag-abroad ka, di mag-abroad ka. Like si Binoy, di ba tatakbo daw siyang senator. Pero ang comment ko lang, bakit ka naman hindi tatakbo? Wala namang mawawala sa'yo. Parang such things na, syempre go mo. Mga such things na pag lumabas sa Facebook, di ka pa kunyari mag-abroad, ba't di ka pa naglalakad ng papers? Parang kailangan mo ba talagang umalis? Parang ganun. Parang so sa politics ngayon, meron akong isang inaay na babae. Pero naman akong isang inaay na hate ko tong babae na to. Nakakampi nung isang babae na
alam nyo naman siguro kung sino yun, pero kung bakit ang daming nabablind, na alam nyo na ang mentor niya ay dati ng usurpadera, and alam nyo naman na laging nakabuntot at nagbubulong dun sa isang tao, tapos pilit niyang pinapasok tong isa na hindi ko alam kung ba't hindi nila nakikita. Tapos meron siyang mga kawan ng pugita na kumikilos para sa kanila. Pero meron akong isang inaay na babae na sana yung ang tigas niya, yung pagkaastig niya, sana hindi umatras. Sana yung naiisip din niya sa loob niya. Sana mapwesto niya, dahil siya yung of all sa mga kamag-anak ni Marcos IC ang nakikita ko, hindi si Sandro. Ang mga nagiging active na, bakit ba tayo napunta sa politika? Huwag na nga, saka na lang. Sige, ang nagiging active or magiging active na nakikita ko is, hindi ko naman natatakbo. Active lang. Si Liza the wife, si Amy, and present sa paligid yung isang Amy, tsaka Amy. Present lang naman as family. Si Sandro, present as family. Sino pa ba yung kapatid nila? Yun lang naman, di ba? Tapos, may isang present na malapit, pinsan nila, Sandro. Parang baka, sino ba yung anak ni Amy dun sa province o ganun. At saka isang relative. Tsaka isa yung nagsasabing anak daw siya ni Marcos, na yung nakakulong na isang Marcos. Sino yung lalaking yun? Tsaka isang kamag-anak nila, minsan na malapit. Yun yung mga nag-i-aim. Okay, tapos na yung mag-usap ng politics eh. Basta alam ko na kung sino. Itbulaga at saka GMA. Ayoko na yung heart ko na hindi ayaw kong isipin yung win or lose, hindi yung antigas kasi sobra nung kalaban yan, ang sakit, yung hurt nitong orig na nararamdaman ko ang sakit ang titigas, kakapal, ang aangas, at feel na feel nila yung power feel na feel ko yung pain, kaya ayokong pag-usapan. Anyway, mababait naman tong kabilang kampo, sobra naman, and David survive naman, they are surviving naman. So kung finally ba makukuha ba nila yung name, pwede bang hatingin yung name? Kasi pwede bang hatingin yung name? It has to be something na malakas na dagok para bumitaw. Kasi kung ganitong dagok lang, ay hindi bibitaw sila Yun din yung nakita ko, hindi sila bibitaw sa kakapalan nila. Hindi sila bibitaw Imagine people, matitinik na galing ng politics yan, galing pa sa tatay ng tatay yung pagka-politics Diba? Yung katigasan ng ng humawak ka nga ng yung pang maliit na kampanya na magbababait yung taong hindi mo ma-dominate. So, it would take para maiano sila So, kung mananalo sila, siguro hintay muna. Yun lang muna hintay. Yun kasi yung nakikita ko, yung inis at saka yung init at saka yung pinipigang heart, yun yung nararamdaman ko saka yung ngisi ng kabila, yung kung paano silang ngumisi sa show, silang lahat doon, ganun sila. So wag ko na muna, saka na lang pagka medyo parang may itatakbo pa siyang time saka na lang. So itong medyo mahirapan, it doesn't have to be naman talagang sakit. Yun yung stress niyan na idudulot.
Tapos itong Hierophant, sa kabilang banda ng kapangitan ay persevering and stubborn naman. Sa kabila, stability, endurance, and patience. Tigas nito eh. Ayaw umano nito eh. Large institution tayo. Like the government. Oh, tama. Government. Large business and non-profit corporation can also. Tama. Government tayo and business. Under the domain of the Hierophant, besides marriage, this can indicate divorce. Okay na, nandiyan na nga tayo. Tapos na yan. When it appears near the justice card, it is kita. Formalized partnership in business, like forming a corporation, merging of two large companies. Oh, tapos na yan, nandiyan na tayo. Hierophant was a priest of ancient Greece who ruled the masses of people, and so the idea of large groups of people all together in this card. So, nagsama-sama sila. Sama-sama together. Sino kaya yung magsasama-sama? Ano kaya yun? Sino pa kaya yung pwedeng kuhanin para Pero ito guys, ang swerte nito. Sana mangyari to. Kahit na ako mismo duda ko. Dito. Kasi nga, fearful ako. Saka, hindi ako masyadong nagbibigay sa baraha. Para bang, alam mo yun, parang pag nagbibigay ka sa baraha, hindi ka fortune teller. Hindi ka tomorrow teller. Parang ano ko kasing tao, realistic ako. Parang hinahanap ko yung pag sinabi kong mananalo yun talaga. Parang naghanap ako ng reason. Parang sinasabi ko, paano mananalo yun ang kakapal ng mukha nung kabila? Paano mananalo yun ang babait nito? Paano mananalo yun hindi naman naglalabas ng matitinding ganito to. Hindi naman ito balak kumuha ng ganitong ano. Parang ganun yung reasoning ko na sa reality. Paano ano to hindi nga nila naiisip na okay na yan, yun nga kay Tobiera ay atlas nila, ang laki ng possibility na malay mo naman hindi na nga nakakapagsalita yung Tobiera yun or ano na yun. Palay ko lang I mean ang ibig ko sabihin, lagi ako nakadikit sa reality na malayo sa fortune telling. Kaya parang medyo Libra kasi ako kaya parang binabalance ko yung reality. Kaya medyo itong positive na to, it's an increase in money, perhaps a raise at work, a refund. Oo, naalala ko. Nung isang tumingin ako nung last, meron ako nakitang refund. A refund that's unexpected. This card can mean that a check due in the mail. Okay, pero pera daw yun eh. So ito, pwedeng umangat sa pera. Pero positive to madadagdagan ng pera. Ito, panalo, may kinalaman sa pera, padagdag ng pera. Hindi siya heart may kinalaman. Tapos ito, yun na yun. Tsaka na lang, next time na lang uli, pagka talagang nakaka-feel na ng mabango. Pero positive na yun Medyo maganda na yun. Ito, maganda na to. Okay, bye.